Okay. Hello, pile 2. Welcome sa your reading. Titingnan natin dito ang iniisip ng nakapaligid sa iyo. Okay. Ang napili mong pile is this one, pati itong pen. Peach ba to? Peach yata. Okay, ilalatag ko muna po yung cards mo, pile 2. Nine of Cups. The High Priestess. Okay. Eight of Pentacles. Meron kang Knight of Swords. Justice. Care, Adventure. Natural Disaster. May bagyo. Binagyo ka. Birds. And Fox. Okay, naka-reverse siya. Yung natural disaster, naka-reverse din. Ito yung sa bottom of the deck na pinagkukuha ko. Kinuha ko na rin. Four of Swords, Justice, and Tower card. Okay, so yung mga number po na nandito are 3, 0, o itlog. The Fool. Adventurous din, di ba si The Fool? 38, pero pag binaliktad, 83. 12, 14, 11. This one is 11 po. Ito na sa Justice. And 19 sa ating Tower card. Okay. Okay, pile 1. Okay, sorry. Pile 2 pala. Pile 2. Pile 2, meron ka 9 of Cups, High Priestess. Okay, Eight of Pentacles. Okay, dito, sa pile 2, sa pagkaka-interpret ko dito sa cards mo, karamihan sa inyo dito, nag-heal, namamahinga. Okay, nagpahinga ka lang. Kung ito man ay sugatan na puso, you're slowly healing yourself sa dating relasyon o dating nangyari sa'yo. Kasi meron ditong tower. So, maaari talagang ang daming naging ganap sa buhay mo. I feel here na talagang maraming pagbabago na nangyari sa'yo. May mga changes na nangyari kaya nakalabas ka. Okay. Nakalabas ka sa comfort zone mo. Napaka-sudden ng changes na ito, pile 2. Ganun man yung nangyari sa'yo, pile 2 noon, iniisip nila na you are getting there. Do you feel like pinifavor ka ni God? Yeah. Ni-favor ka ni God kasi nakukuha mo yung justice. Yun yung iniisip ng ibang tao sa'yo. Na iniisip nila nakukuha mo yung good karma. Nakukuha mo yung pinaghirapan mo, pile 2. Iniisip nila na nasa loving relationship ka. May good support, pile 2. Yung iba dito sa inyo, may baby, new baby sa family. O kaya naman ay nag-i-start ka na magkaroon ng family mo, sarili mong family. Yung iba dito, nakakapag-travel, kasi may adventure dito eh. O lumipat ka ng bayan, o maaring same city pa rin, pero lumipat ka lang ng location. Nakaramdam ka, pile 2 noon, siguro ng mga frustrations, kasi nandito yung ito, frustrations. Pero sa tingin ko dito, kahit nakaramdam ka nung ganon, nakaranas ka ng ganon, nababalance mo na ito, pile 2. Lalo na, dalawa yung justice card natin dito eh. Nababalance mo yung emotions mo, yung logic mo, yun, pagiging logical mo. Maring naisip nila na nakakaya mo nang i-balance yung happiness mo at happiness ng iba. Parang hindi ka na yung masyadong yung sacrificial, nagsasacrifice lagi. Feel ko dito, yung iba sa inyo siguro Cancer ka, Pisces. Sa ngayon, pile 2, mas matalino ka na. Kinakaya mo na nga yung i-balance yung home life at saka yung work mo.
yung hobbies mo, o kaya yung hobbies mo na meron ka pile 2. Pile 2 kung may pagka-impulsive ka noon, kasi yan, Knight of Swords, diba? Tama, parang tumatakbo. Ito, si Swords. Lalo na dito sa decision making mo, mas pinag-iisipan mo ng mabuti yung gagawin or yung magiging galaw mo. Ito yung napapansin ng nakapaligid sa iyo, pile 2. Pile 2, iniisip din nila na nagkakaroon ka na ng self-care. Yun nga, self-care, naalagaan mo yung sarili mo, umiwas ka sa mga negatibo, and pansin din nila na nagkakaroon ka ng clear judgment. Gusto mo yung patas at yung alam mong walang naaapakan or nalalamangan. Pasi ko rin pile 2, yung source na dala dito sa sa 2 cards. Dito kay Knight at saka sa Justice. Ramdam ko dito, iniisip nila na kailangan nilang magpakatotoo sa'yo. Hindi ka bias. Ayaw mo na niloloko ka. Naalala ko lang dito pile 2 yung si Queen of Swords. Kahit wala dito sa lumabas dito sa cards mo. Maari din siguro na may pagkaugali ka na katulad kay Queen of Swords, pile 2. Medyo kakaiba ka magsalita. Napipick up ko din dito, maingat ka, pero once magsalita ka, may patama, tumatagos talaga pile 2, kahit hindi sobrang madami yung sasabihin mo. Halimbawa, maikli lang, pero nandun na lahat. Sa salita lang din, kaya mong makapanakit ng damdamin ng ibang tao. So, siguro, isa ito sa binago mo pile 2 noon. Or maaari may pagka-impulsive ka noon sa way of speaking mo. Yun yung isa rin sa binago mo sa sarili mo. Yun yung napapansin nila sa iyo. I can see here pile 2 na marami talagang chumichika. Lalo na pagdating dito sa sinasabi nating itong happiness mo, itong 9 of Cups mo. Itong 9 of Cups mo na ito ay yung bagay na nagpapasaya sa'yo. Bakit ko nasabi na may mga chinichismis ka? Kasi nandito yung birds and itong Lenormand. And para sa akin, parang gossip ito. Chip, yung parang gossips. Nagre-represent rin to ng chismis. Pansin ko lang pile 2, meron dito sa mga oracles cards mo na magkaka-partner. Katulad nitong dalawa. Katulad dito kay Ibon, pati dito. 'Di ba may family? May 2 couple rin, tapos may baby. May have sa inyo dito, nasa partnerships na siguro, tapos yung kalahati, maaring happy ka mag-isa kasi nag-iisa dito yung horse dito sa 9 of Cups Okay, happy na single ka. Ganon. Maring iniisip nila sa'yo ngayon na pile 2, iniisip nung nakapaligid sa'yo na matalino ka pagdating sa pag-control ng emotions mo. Pansin nila na in-tune ka sa intuition mo, mayroong gumagabay sa'yo. Since may 8 of Pentacles din dito, masasabi nating napakasipag mo. Napakasipag mong tao, nakikita nila talaga yung hard work mo Pero pile 2, may nararamdaman ako dito na parang you're a mystery to them. Maaring iniisip nila na malakas talaga yung intuition mo. Also, pwede rin sabihin natin iniisip nila na siguro ikaw ay into spirituality, nagbabasa ka ng tarot card or witches, candle magic, nagawa ka ng spells, yun, maaaring iniisip ng iba sa iyo yun. Maaaring yung paniniwala mo kakaiba sa kanila. Okay, pile 2, take what resonates. Kung hindi ka naman nagpa-practice ng ganung bagay, iniisip nila na malakas lang talaga yung kutob mo. Yun yung napupunan nila sa'yo, pile 2. Na hindi nila matatakasan yung gagawin nilang masama. Hindi kanila kayang dayain. So, tingin ko talaga dito pile 2, hindi kanila maisahan. Kung may mga taong gustong gumawa ng masama sa'yo, kaya mo makaiwas. It feels like dahil sa magaling ka mag-isip, matalino ka, may good judgment ka pile 2. Kaya mong iwasan yung mga kamalasan or kapahamakan na maaari maging resulta ng magiging galaw mo o yung pagpili mo. Pile 2? Sa tingin ko kasi medyo advanced ka siguro mag-isip.
yun yung naiisip nila sa'yo. Nandito ka pa lang sa present, pero ang layo na nang nakikita mong result. Ilang steps ahead ka na sa kanila, pansin din nila sa'yo na, naisip din nila na medyo di ka madali magtiwala. Yung trust mo, hindi madaling makuha. Siguro parang, suspicious ka. Suspicious na sa ibang, ka sa ibang tao or sila na, ayun nga, curious sila sa'yo. Medyo ang kasi word na suspicion. Pile 2, kung sa work naman ito, kasi lalo na dito, diligent, yon. Iniisip nila diligent ka. Ang iniisip nila, mas gusto mo mag-isa, nagtatrabaho. You enjoy your own company, kumbaga. Iniisip din nila pile 2 na may pagka-idealistic ka. Malawak yung isipan mo, matayog din yung pangarap mo. Iba sa inyo dito, maaaring nagwo-work siguro sa hospital, kasi ito, yung tower, sa hospital or sa government. Iba sa inyo sa corporation. Yung trabaho, maaari ding may kaugnayan sa laws, kasi dalawa yung justice natin dito Justice card. Law student ka siguro. Yon, nag-work ka sa hospital, o kaya ay nag-aaral ka sa school. Yon, iba sa inyo dito student. Or maaaring ninisip din nila, may tinapos ka talagang degree. Ikaw nang umalam, pile 2? Okay, yan lang yon. Ngayon, kunin na po natin ang ating, Zodiac Oracle. Para po sa signs. Maring sign mo or sign ng mga taong na naiisip mo, nag-iisip sa'yo ng ganitong bagay. Okay. Ano pong sign? Kuha lang tayo siguro ng 5. Katulad din nung nauna. Pero 6 ang kinuha ko dahil kinuha ko yung nasa ilalim ng deck. Para po kay pile 2. Sa ating beautiful pile 2. Ano po mga signs? Signs. Para sa ating nagagandahan at nagagwapuhang pile 2. Wow, Venus. Kaya pala sabi ko nagagandahan at nagagwapuhan. Venus, Libra. Diba kadalasan sa kanila magaganda? Lalo na si Venus. Venus. Ano yan? Taurus, Libra. Leo. Isa kang Leo. Mukha siyang nasa authority. Kita mo yung itsura niya. Siguro nasa ka talaga, government. May mataas na position ka. Or maaaring, ito rin yung people na nasa paligid mo. Ikaw na ang umalam kung sila ba ito. Moon, this is Cancer. Parang may nabanggit ako kanina na parang feel ko Cancer ka. Cancer to, guys. Home yan parang family-oriented person. Pisces. Parang may nabanggit din ako ditong Pisces. Di ko sure kung ito yun. Comment na lang ito ba yun or sa pile 1. Pero parang may naalala ko nabanggit ako na Cancer and Pisces. Kuha pa tayo. Ito na lang. Okay, Libra. Libra, ikaw talaga to. Kuha tayo sa ilalim. Mercury. Ba't nakikita ko si Neptune? Mercury is Virgo. Sa pagkakaalam ko. Gemini din yata. Virgo, Gemini. Neptune? Ano nga ba si Neptune? Hindi ko sure kung Aquarius. Capricorn kasi si Aquarius yata ang Neptune. Pisces. Hindi ko lang sure ha. Okay. Meron po ditong number.
7, 16, 5, 14, 12, and 15. Okay. Ngayon naman po, kuha tayo dito sa ating ginawang mga paper. Parang ito po yung mga tao na maaaring sila itong pinag-usapan ka. Ano? Para kay pile 2. Sino kaya po ito mga persons na ito? Okay, yun na lang. Rival. Okay, may kakompetensya ka. Tinitinan ka as a rival ng person na ito. Cousins mo. Your dad. Or isa kang dad. Your ex-husband. Maaaring ikaw yun. Ex-husband ka. Letter G. Letter Z. Daughter. Scorpio. Aries. Letter I. May letter I sa name. Letter N. Boyfriend. Your boyfriend. Kuha pa ako. Okay. Ay, nilipad na naman. Your admirer. Okay, yung tagahanga mo, pile 2. May letter U sa name. May humahanga sa'yo kahit may asawa ka na. C. Letter C. Snake, oh. Sino tong snake na ito? Hindi ito literal na ahas. Ito yung ahas sa iyong buhay. Letter T. And last natin, crush. Oh, mayroon kang admirer, may crush pa. So, talagang may nagkakagusto sa'yo. Pile 2. Okay, thank you so much, Pile 2, sa pakikinig. Sa pagtapos ito reading, pakilike na lang po ano kung nagustuhan nyo po. Thank you so much and God bless!